gampanin ng kolesterol sa katawan, pwede itong magdulot ng pagbabara sa mga ugat tulad ng coronary artery disease. Ito yung pagkipot at pagbabara ng ugat ng puso. Pangalawa, peripheral artery disease. Pagsikip din to ng ugat kadalasan sa mga binti. Pangatlo, carotid artery disease. Ito yung ugat na nagbibigay ng dugo sa utak. Hindi po likas na masama ang kolesterol. Nagiging mapanganib lang po ito kapag tumataas ng sobra. At ang may responsibilidad sa pagkontrol nito ay tayo mismo. At nagsisimula yan sa ating lifestyle. Hanggat maaari, kontrolin ng pagkain na mataas sa saturated fats at trans fats. Magkaroon din po tayo ng regular na pag-eehersisyo upang maiwasan ng obesity o sobrang timbang. Alagaan ng liver. Ang sobrang pag-inom ng alak at iba pang bisyo ay maaaring makasama sa atay na mahalaga sa pagproseso ng kolesterol. Namamana din po ang kolesterol. Maaaring mataas ang LDL o low density lipoprotein o mas kilala bilang bad cholesterol dahil sa genes, gaya ng familial hypercholesterolemia. Mahalaga na malaman niyo po kung nasa lahi niyo to para mabigyan ng tamang pangangalaga ang katawan para mapigilan yung malalang sakit dulot ng mataas na kolesterol. Tandaan, madalas walang sintomas ang mataas na kolesterol hanggat hindi pa lumalala. Kaya mahalaga talaga na may regular check-up. Huwag pong umasa sa pakiramdaman. Kung ipapasuri niyo po ito sa laboratory, sabihin niyo lang po, lipid panel o lipid profile. Mahalagang paglilinaw sa lahat ng napag-usapan, hindi po likas na masama ang kolesterol. Ang kailangan lang ay nakokontrol para nasa tamang level. Yun lamang po, ako po si Kuya Mike. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! Hindi po likas na masama ang kolesterol. Nagiging mapanganib lang po ito kapag tumataas ng sobra. At ang may responsibilidad sa pagkontrol nito ay tayo mismo. At nagsisimula yan sa ating lifestyle. Hanggat maaari, kontrolin ng pagkain na mataas sa saturated fats at trans fats. Magkaroon din po tayo ng regular na pag-eehersisyo upang maiwasan ng obesity o sobrang timbang. Alagaan ng liver. Ang sobrang pag-inom ng alak at iba pang bisyo ay maaaring makasama sa atay na mahalaga sa pagproseso ng kolesterol. Namamana din po ang kolesterol. Maaaring mataas ang LDL o low density lipoprotein o mas kilala bilang bad cholesterol dahil sa genes, gaya ng familial hypercholesterolemia. Mahalaga na malaman niyo po kung nasa lahi niyo to para mabigyan ng tamang pangangalaga ang katawan para mapigilan yung malalang sakit dulot ng mataas na kolesterol. Tandaan, madalas walang sintomas ang mataas na kolesterol hanggat hindi pa lumalala. Kaya mahalaga talaga na may